Wala nang ROG phones pero ang Red Magic tuloy pa rin. Ito yung bagong Red Magic 11 Air, mas mura kumpara sa Red Magic 11 Pro. At kahit na Air phone to, hindi lang to pang light gaming. Pang malakasan pa rin. Snapdragon 8 Elite, LPDDR5X plus UFS 4.1, may shoulder triggers, built-in fan, full screen 144Hz OLED, at di tulad ng ibang Air na may 3,000 plus mAh lang, dito, naka 7,000 mAh tayo. So, eto na ba yung Red Magic phone para sa'yo? Pag-usapan natin. Start tayo sa design at build. Again, Air phone to, so mas manipis kumpara sa Red Magic 11 Pro. Hindi siya tulad ng mga ultra-thin phones na nauuso ngayon, but for a phone na may built-in fan at ganitong kalaking battery capacity, lagpas doble ng iPhone Air, manipis na rin talaga. Hindi fully flat yung likod tulad sa 11 Pro. Umbok yung camera natin dito, pero hindi naman big deal. Hindi naman para gawing palusot na, umbok kasi yung camera, kaya hindi ako masyado nakapag-farm. In terms of looks, sobrang angas pa rin. Transparent design, walang tinatago. Di tulad ni Congress. Red Magic branding, 2 colors available, Phantom and Prism na poging-pogi pareho. Gaming phone talaga yung datingan, tapos may customizable RGB lighting pa rin sa fan at sa logo. So para sa akin, transparent case ang pinakabagay, pero okay na rin naman yung free case para protektado na rin kaagad. Sa kaso ko naman, ginawa ko siyang daily driver ng walang case. Build quality is good na rin kasi. Actually, premium gaming phone pa rin ng datingan, kahit na mas murang option to. Corning Gorilla Glass 5 sa likod, Corning Gorilla Glass 7 ay sa harap, aluminum frame, tapos tulad sa last year's Red Magic 10 Air, IP54 rated na rin to, which is good para kahit papano, minsan kasi happens talaga So matapunan ng drinks or maabutan ng ulan, may decent water resistance pa rin naman, kahit na meron tayong vents at moving parts dito dahil nga sa built-in fan. Pansin ko nga lang na madulas yung likod, so pag walang case at pinatong mo rin to sa madulas na surface, magkakadulasan talaga. Tulad ng mga leader natin ngayon. May konting curve din sa gilid ng back panel, so mas komportableng hawakan. Tsaka malaking phone to. So kahit na fast hands ka, kung small hands ka naman, hirap ding mag-type ng isang kamay lang. Speaking of typing, yung haptic feedback, vibration motor natin dito is good naman, pero hindi kasing lutong or kasing lakas nung sa Red Magic 11 Pro. Nagsulat din kasi ako ng script dito, kaya pansin ko talaga. But overall, okay pa rin naman. Yung in-display fingerprint scanner, pag nag-a-unlock ako, mabilis din. Reliable kahit hindi ultrasonic yung sensor. And pagdating sa mismong display, malaki talaga. 6.85-inch OLED yan, 1.5K resolution, very smooth 144Hz refresh rate, and of course, high touch sampling rate din, since isa rin yan sa pinaka-importante for competitive gaming. Now, dito sana ako manonood ng Royal Rumble last time. Kaya lang, out of the box, naka-Widevine L3 lang to sa Netflix, at hindi to bago. Makikita natin sa DRM Info app na Widevine L1 na yan, so possible na late lang yung recognition ng Netflix since full HD playback naman tayo sa parehong HBO Max and Disney Plus, and usually nagiging L1 na rin yan sa Netflix after updates. Sana lang bilis-bilisan pa nila para abot pa sa WrestleMania. Kasi maganda yung display, true full screen display yan, so no notch, no punch hole, barely noticeable yung under display camera, pansin na lang yan kapag naka low brightness tayo at kung hahanapin mo talaga, but sa normal usage, normal brightness, hindi na yan mapapansin, very immersive display, sobrang nipis lang din ng side bezel, so panalo for watching videos. Take note nga lang na sobrang tingkad ng kulay niya out of the box, pang gaming talaga yung timpla by default. So after setup, sinet ko na lang kaagad yung color sa standard para hindi masakit sa mata. After nun, sobrang na-enjoy ko na yung display. Nanood ako ng Friends sa HBO Max, Percy Jackson sa Disney Plus. Yung dual speakers, malakas din. Sound quality, hindi kasing ganda nung sa Red Magic 11 Pro. And may konting distortion din kapag sinagad natin yung volume. But goods pa rin considering na mas affordable nga to kumpara sa flagship phone nila. Na-enjoy ko pa rin yung panonood at yung paglalaro ko dito. Call quality is also good nung tinawagan ako ng Jollibee dito sa amin. Umorder kasi ako ng 15 pieces na burger para sa Pokemon Kiddie Meal nila. Sa mga Pokemon fans, wag nyo po akong i-bash kasi hindi naman isang box. Joke lang. Boss James!
Wala rin ako naging problema sa signal kahit dito sa sobrang kulob na kwarto. At speaking of signal, nag 5G speed test din ako dito sa Cavite at sa BGC. Parehong goods yung sagap sa smart SIM card na gamit ko. Take note nga lang na wala tong eSIM support, so bibili ka pa ng adapter kung naka-eSIM ka. Pagdating naman sa battery life, hindi na ako nag-rely sa PC Mark battery test this time. Kasi kung matagal na kayong nanonood, mapapansin nyo na sa Red Magic phones, laging mababa yung SOT na nakukuha natin dito. Kahit pa malaki na yung battery capacity. Sa tingin ko lang naman, nadedetect niya kasi na benchmark up yon, kaya automatic na tinataasan yung performance. Actually, nagta-turn on din kaagad yung fan kapag binuksan yon. So, parang classmate lang natin na pasikat sa teacher yung behavior. Yung nagre-recite kahit wala namang tanong. So, ang ipapakita ko na lang sa inyo ay yung actual SOT sa daily usage ko. Mixed usage to ng social media, browsing, work sa mga office applications, at light gaming na rin. Day 1, more than 5 hours yung screen on time na nakuha ko dito at may natira pang 61%. Day 2, more than 5 hours of SOT ulit yung nakuha ko. Pero nagpuyat din kasi ako nun. Madaling araw na akong natulog nun. So, around 10 p.m., nung 10% na lang yung battery, charge ko na rin. But still, solid pa rin yung more than 10 hours na SOT. And posible nga na pumalo to ng 2 days kung light usage lang at kung hindi ka magpupuya. Actually, lumabas din kami noon, nag-grocery kami, so syempre mobile data yung gamit pag ganun. Well, sa totoo lang, kaya din naman tong gawin ng mga phones with lower battery capacity as long as maganda yung software optimization. Mas pulido yung power consumption. Like for example, Vivo phones. Kahit mas mababa yung battery capacity, kaya pa ring tapatan or higitan pa itong Red Magic. But still, ang ending pa rin, tumagal siya sa akin ng 2 days at kahit pa light usage lang yan, masasabi ko pa rin na pasado yung battery performance. Sa charging time naman, kahit na sobrang laki ng battery, mabilis pa rin mag-charge kasi nga 80 watts of fast charging na rin yan, so less than 1 hour lang din yung charging time natin from 10 to 100%. At take note na matik ding umiikot yung fan kapag charging tayo para mas controlled yung temperature at mas stable yung charging. Of course, hindi ko na inasahan yung wireless charging dito, pero may bypass charging naman na honestly, mas importante din naman para sa mga gamers na magdamagan kung maglaro. At speaking of paglalaro, pag-usapan na natin yung performance. Ang gusto ko sa earphones ng Red Magic, kahit hindi siya yung ultimate gaming phone nila ngayon, panalo pa rin yung performance kasi nga flagship chipset pa rin naman yung gamit. Well, flagship last year para lang klaro since 8 Elite Gen 5 na ngayon, pero alam naman natin na panlaban pa rin yung performance ng Snapdragon 8 Elite. Hanggang ngayon, LPDDR5X memory and UFS 4.1 storage hanggang 16,512. Over 3 million yung score sa latest version ng Antutu benchmark. Actual usage ko, very smooth lahat. Walang mga noticeable lags, even stutters. So for daily use, definitely magiging mabilis siya for years na gagamitin mo. Now for gaming naman, ito yung pinaka-importanting part. May full 10 game testing tayong gagawin. Subscribe sa Game versus Phone. Pero eto muna yung 4. 24 degrees na room temperature, 50% brightness, max volume, at connected tayo sa Wi-Fi. Genshin Impact muna, graphic intensive game to at naka-highest settings tayo. Nakaset lang sa balance yung performance profile natin at nakakuha tayo dyan ng average of 60 FPS. Very smooth yung gameplay at ang good news pa dito, kahit na naka-high settings, hindi rin gaanong uminit. 42 degrees lang yung max temperature na inabot sa harap at likod. Sa mga less demanding games naman like ML and COD, ganun din. Yung bagong 144 FPS mode ng ML, supported at kayang-kaya rin. Kailangan nga lang nating iset sa 144Hz yung refresh rate para magamit yan. Kasi kung nakaset lang yan sa auto, 120Hz lang yung ibibigay sa atin. So 144 FPS average tayo dito at maganda rin yung temps. CODM, 120 FPS average din sa parehong multiplayer and BR mode. Tapos sa Wuthering Waves naman na mas demanding pa kumpara sa Genshin, good news kasi kinaya rin yung 60 FPS average dito pero mas uminit na. Hindi naman sobra-sobra tulad ng iba na umaabot ng 50 degrees Celsius, 46 degrees Celsius yung max temperature natin dito at mainit na rin yan, lagpas 45 degrees na rin kasi. So kung ganito yung laro mo, mas maganda talaga kung gagamit ka na rin ng phone cooler para din hindi mabugbog yung phone. By the way, kaya namin to hinahayaan sa balance mode performance profile lang ay
dahil kaya naman. So, for example, sa balance mode, 40 FPS average lang ang inabot sa Genshin, dun na namin to iaangat sa Rise mode or sa Diablo mode para masubukang abutin yung max FPS. But so far, hindi naman namin kinailangan gawin yon. Software experience ay okay naman for me. Yung mismong UI ay very user-friendly naman. Minimal lang din yung bloatware. So, ang problema na lang, hindi pa nababanggit sa akin ng Red Magic kung ilang taon yung software support nila. Sana nag-improve na kasi nagsisi-improve na yung karamihan sa mga brands pagdating dito. So sakali nga na same lang to sa dating pattern nila na 2 upgrades and 3 years na security patches lang, downside na rin talaga yan. Lalo na kung long term mong gagamitin. Sa camera naman, rektahin ko na kayo. Yung main camera, kaya pang mag-produce ng decent photos pag may good lighting tayo. Pero yung ultra-wide at yung front-facing cam, simple lang talaga para sa akin. Lalo na kung gagamitin mong pang-vlog yung front-facing camera. Alam ko naman na maraming gamers ang halos walang paki dito. Pero ang problema kasi, may mga kalaban tong phones na, hindi kasing jam-packed yung gaming features, pero same chipset, so close yung performance, and at the same time, di hamak na mas maayos yung camera. Like for example, Poco phones or yung mga China ROM phones ngayon, kung okay kayo doon, eto yung mga kuha namin para may idea kayo. Video quality ng front-facing camera pag meron tayong studio lighting at 1080p 30fps max. Video quality gamit ang front-facing camera ng Red Magic 11 Air sa gabi. Olats. Okay, so ang presyo nitong Red Magic 11 Air ay $499 to $599 US. Wala pang peso since hindi pa officially available dito sa Pilipinas. Pero expect natin na nasa 30 to 35k ang magiging presyuhan, at least ng base variant. So, click nyo na lang din yung YouTube Shopping tab dyan kasi ilalagay ko dyan kapag ka-available na locally. Verdict overall, this is a solid gaming phone. Solid release from Red Magic kasi yes, hindi siya kasing lakas, hindi kasing dami yung features kumpara sa flagship Red Magic 11 Pro, pero andito pa rin kasi yung karamihan sa mga hinahanap natin sa isang Red Magic phone. Shoulder triggers, responsive and immersive full-screen display, built-in fan, malakas na speakers, bypass charging, malaking battery, at pagdating sa performance, sure, kung titignan natin yung mga benchmark scores, syempre mas lalamang talaga yung Snapdragon 8 Elite Gen 5 ng 11 Pro, pero nakita rin kasi natin na in real world usage, sapat at kaya na rin naman ito yung sagad na FPS sa karamihan ng mga mobile games natin ngayon. So ang biggest downside lang talaga for me ay yung camera and potentially yung software support kung hindi pa rin nila i-improve. Kaya bago ka bumili, kailangan mo munang i-consider kung okay sa'yo yung mga cons. Kasi baka naman mas gusto mo yung phone na okay lang kahit medyo mas mababa ng konti yung performance, pero mas maayos yung camera. Kasi doon naman papasok yung mga kakumpetensya. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Subscribe kung nagustuhan mo tong video. Dislike kung hindi. Wag nyo lang i-bash yung 15 pieces na burgers ko. At let me know na rin sa comments kung anong tingin nyo dito.